May tamang edad ba para maging successful? May tamang edad ba para magkaroon ng sariling bahay? Para mag-asawa? Para magkaroon ng anak? O para maabot ang mga pangarap mo? Kahit wala naman, bakit parang may deadline ng buhay? Ngayon, bakit kapag nagtatanong ang mga kakilala natin ng ilang taon ka na, parang may implication na kailangan may narating ka na at that point in your life? At habang tumatanda tayo, mas lalo nating nararamdaman ang pressure na parang may oras na hinahabol o dapat may sundang timeline. At kapag hindi na natin nasusunod, pakiramdam natin nahuhuli tayo. So bakit nga ba parang may deadline tayong hinahabol? At saan nanggagaling ang pakiramdam na yon? Kapag ganito ang nararamdaman natin, napapaisip tayo na parang meron tayong kakulangan kaya di pa natin na-accomplish ang mga life milestones. Pero ayon sa mga pag-aaral sa psychology, may mas malalim na dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam na nahuhuli sila sa buhay. At nagsisimula ito sa isang konsepto na halos lahat tayo ay meron kahit hindi natin namamalayan. Sa psychology, may konseptong tinatawag na social clock. Isa itong uri ng invisible timeline na nagsasabi kung kailan dapat mangyari ang mahalagang bagay sa buhay natin. Hindi naman ito batas, pero para bang alam na natin ito, na parang may nakasulat na schedule sa isip natin. Walang masasabi sa'yo kapag na-achieve mo ang mga milestones na ito sa panahon na inaasahan ng society dahil yun ang typical. Pero kapag nahuli or nauna ka, yun ang napapansin. At minsan, nauhusgahan pa. Ayon naman sa mga pag-aaral, iba-iba ang social clock. Depende sa kultura. May mga culture na mas maluwag pagdating sa timing ng buhay. Meron din namang mga culture na mas mahigpit ang expectations. Ibig lang sabihin, ang mga deadline na nararamdaman natin ay hindi natural. Ito ay natututunan mula sa lipunan, sa paligid natin, at kung paano tayo pinalaki. At dito pumapasok ang karanasan nating mga Filipino. Bilang Filipino, marami tayong mga inaasahang milestone sa buhay. Kapag napagtapos ng pag-aaral, inaasahan tayong magkaroon ng maayos na trabaho para makatulong agad sa pamilya. Inaasahan ding magkaroon na ng sariling bahay at magkaroon na ng sariling pamilya. All before turning 30 years old. Ilan lamang ito sa mga madalas bigyan ng batayan ng kultura at lipunan natin. Pero marami din sa mga expectations na ito ay nakaugat sa pagmamahal sa pamilya, responsibilidad at pagnanais ng magandang buhay. Kaya lang, kapag paulit-ulit natin silang naririnig, unti-unti silang nagiging sukatan ng progress. At minsan nagiging sukatan pa ng halaga natin bilang tao. Kumbaga, kapag hindi mo pa naaabot ang mga milestone na nabanggit sa tamang edad, may pressure. At dahil mahalaga nga sa kulturang Filipino ang family at community, mas madali nating nararamdaman ang bigat ng mga expectations na ito. Hindi lang dahil gusto natin, kundi dahil pakiramdam natin, inaasahan din ito ng ibang tao. Kaya kapag hindi tumutugma ang buhay natin sa timeline na nasa isip natin, posibleng makaramdam tayo ng apprehension or tinatawag ng ilan bilang milestone anxiety. Ito yung pakiramdam na parang may kulang at na may dapat ka nang naaabot sa buhay. What's interesting about this ay hindi naman kailangan na may totoo kang problema. Pwede natin itong maramdaman kahit may good paying job at surrounded tayo ng family and friends. Hanggat feeling natin na hindi tugma ang buhay natin sa ating inaasahang timeline, there's this feeling of falling behind. Ayon sa isang pag-aaral, mas tumataas ang anxiety natin when we feel we're falling behind.
At kapag pakiramdam nating hindi natin naaabot ang mga expectations ng pamilya o ng lipunan, nauugnay naman ito sa depression and hopelessness. Sa madaling salita, hindi lang ang mismong milestone ang mahalaga, pati ang kahulugan na binibigay natin dito. Pero bakit nga ba sobrang sakit kapag pakiramdam nating nahuhuli tayo? Dahil hindi lang naman achievement ang nawawala. Naapektuhan din kung paano natin tignan ng ating sarili. We tend to question ourselves. May mali ba sa akin? Hindi ba ako sapat? Hindi ba ako successful? At dito nagiging mas malalim ang problema. We are starting to question our identity. Hindi tayo nalulungkot dahil hindi pa natin naaabot ang milestones na sinet ng society. Nalulungkot tayo dahil nasisira ng societal expectations ang identity na binase natin dito. And if most ng identity natin are aligned with societal and cultural values, mas lalo tayong nahihirapan kapag nakikita nating hindi natin nasusunod ito. Dito nawawala ang pagpapahalaga sa sarili natin. So paano natin mababawasan ang pressure ng pakiramdam na nahuhuli na tayo? Una, mahalagang maintindihan na normal ang confusion sa ilang stages ng buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagpasok sa adulthood ay kadalasang may kasamang uncertainties. Maraming tao ang hindi pa talaga sigurado sa kanilang career, relationships at direksyon na tatahakin sa buhay. Pangalawa, tandaan na hindi pare-pareho ang sitwasyon ng bawat tao. Magkakaiba tayo ng opportunities, responsibilities, and resources. Kaya hindi makatotohanan ng pare-pareho tayo ng milestones at di dapat natin gawing basis ang mga culturally expected timelines. At panghuli, let's be more compassionate with ourselves. Kapag pakiramdam nating nahuhuli tayo, we tend to be strict and harsh. Dumadami agad ang self-criticisms. Pero it's important to reframe our thinking dahil ginagawa natin ang best natin with what we're given. Dahil nga hindi naman lahat ay magkakapareho ng sitwasyon. What we need is more compassion and patience because being late doesn't mean we won't get where we want to go. Tandaan, hindi lahat ng nahuhuli ay nawawala. Hindi lahat ng nauuna ay sigurado sa direksyon nila. Minsan, ang problema ay hindi dahil mabagal kang umusad, kundi dahil may oras kang sinusubukang habulin na hindi naman talaga para sa'yo. Ang buhay kasi ay walang iisang timeline at ang halaga mo bilang tao ay hindi nasusukat sa edad kung kailan mo naabot ang isang milestone. Kaya kung pakiramdam mong nahuhuli ka, hindi ka talaga nahuhuli. Iba lang ang daang tinatahak mo. And you need to find peace with that. Welcome to Bukas Malay, the open mind. Opening minds and shaping mindsets for tomorrow dahil ang mas magandang kinabukasan ay nagsisimula sa bukas na isipan. If you want to open your mind, learn more about yourself and others, subscribe to our channel.